first time kong mamasyal sa Korea, sakay ng bisikleta. At magsisimula ang ating adventure sa Incheon City. Ikatlo sa pinakamalaking syudad ng South Korea ang Incheon. Itinuturing itong gateway to South Korea dahil dito matatagpuan ang kanilang pangunahing international airport. Dito sa simula ng Arab Bike Path, tayo kukuha ng ating bicycle passport. Ayan. Ay, ito yung passport natin, pang travel mula Pilipinas. Ito naman yung ating passport para mag-bike sa buong Korea. Merong bicycle certification system ang South Korea. May 12 bike paths ang certification system na ito na matatagpuan sa buong Korea. Nakagrupo sa 4 ang bike paths. At kapag nakumpleto mo ang isang grupo ng bike path, makakatanggap ka ng medalya. Para sa gagamiting bisikleta sa Incheon, recommended pa rin namin na magdala ng sariling bisikleta, lalo na kung gusto mo ng komportabling long ride at kumpletuhin ang bike paths. Pero kung ayaw mo ng hassle, maaaring magpareserba at magrenta sa Bike Rental Korea. Nasa 34,000 won o mahigit 1,400 pesos ang average rental price depende sa klase ng bisikleta. Okay, eto na. Yung mga bikes natin ngayon, dahil medyo mas relaxed ride lang tayo dito sa Korea compared sa Switzerland na medyo mas extreme, gagamit tayo ng e-bikes dito. So, eto, pwedeng masakyan yan. Kung ikaw ay turista, kung hindi ka sanay magbisikleta, kayang-kaya mo itong e-bike na to. Kasi nga, meron siyang motor that will assist you as you bike through the paths. Bukod sa Team Woman in Action, may mga naimbitahan din ang Korea Tourism Organization Manila na makakasama natin sa pagbibisikleta. Kasama natin ngayon si Angelo Biker Dude, at saka si Ian na si Andy Ahon. Ako naman si Woman in Action. Kanya-kanya kami. Pero siguro itong dalawang to na makakasama ko ngayon, mas sanay sila sa akin sa mahabaan. Anong longest ride mo? 340. Wow! Ikaw naman? Hindi pa ako lumalampas ng 100. Hindi ko kaya. Wow! Tara na! Sa Incheon City, nagsisimula ang cross-country route na nagtatapos sa Busan City. May 4 na bicycle paths ito na nagsisimula sa Ara Waterway Bike Path. Ay, ayun! Ito yung mga red phone booths na sinasabi nila kung saan pwede mag-stamp. Oh! First stamp done! Ito na. Simula na ng ating Korea cycling adventure. Woohoo! Mula sa Yellow Sea, babiyahe tayo pa Silangan. Susundan natin ang Ara Waterway sa Incheon, patungong Han River sa Seoul. Ang Ara Waterway Bicycle Path ang pinakamaiksi at pinaka-flat sa lahat ng certification bicycle paths. Woo! Sinusundan ng bike path na ito ang Ara Waterway na kauna-unahang man-made kanal sa Korea. Ginawa ito para maiwasan ang pagbaha, magkaroon ng lagusan ng mga cargo at cruise ship at magsilbing recreational park kung saan may dedicated bike paths para sa ating mga siklista. Buwan ng Setyembre nagsisimula ang autumn season sa Korea. Pa-transition ito mula summer papuntang autumn. Yung pala, pag ikaw ay na-flatan in the middle of your ride, hindi ka na mamamblema sa tools kasi may nagbibenta dito. Ito mga bag para sa bike mo. Merong gloves, may helmet, may shades, arm sleeve. Ito arm sleeve. Ito, yan 5,000 won, equivalent to 200 pesos. Hindi naman para sa akin kasi meron na ako Para sa inyo yan. Nasa mahigit 1,800 kilometers ang kabuuang haba ng certification bike path sa South Korea na dumadaan sa mga coastline, ilog at mga modern at historical landmarks. Kaya naman ibang pasyal experience din ang hatid ng ganitong klaseng adventure sa mga tanawing hatid ng bawat bicycle path. Isa
Isa sa mga unang cycling vlogger sa Pinas si Ian. What's up mga kapadyak? Sa video to, usapang hubs naman tayo. Taong 2017 nang simulan niya ito. Isang taon matapos siyang mahumaling sa pagbibisikleta. Bakit nga ba ang Anli Ahon? Yung kasi nung nag-start ako na mag-bike, na mayaya na mag-bike, puro ganun yung ginagawa namin. So may pagka-masokista ka? Hindi naman. Siyempre, nag-e-enjoy kasi may kasama ka na mag-ride ka. So, kung nahihirapan din sila, masaya yun lahat. Ride safe mga kapadyak. Engineering graduate si Ian, kaya naman naa-apply niya ang kanyang kaalaman sa pagre-review ng mga bisikleta. Si Angelo naman, bike racing ang nakahiligan. Nung nagsimula ako mag-bike, after mga 4 months sumali na ako ng karera, and from then on, karera na yung nasa isip. Dito tayo sa starting line. Thank you all sa pagtrangko. Nag-umpisa sa mountain biking si Angelo dahil sa kanyang hilig sa landscape photography. Pero nang minsang maaya sa isang karera, nag-shift na siya sa road bike. Competitive kasi ko eh. Gusto kong sumali sa mga races, and wala naman akong option. Diba? Kung gusto ko mong makapag-participate nang hindi ako naiiwanan, at kailangan mag-ensayo ako. Sa isang puto ng aming biyahe, kinakailangang magbago ng ruta at tumawid sa kabilang bahagi ng ilog. Pero imbis na umakyat ng hagdan at iakyat ang bike sa footbridge, may nakalaang elevator para mas madaling makatawid. Kita mo naman, meron silang elevator for bikers. Napakaganda ng infrastruktura nila. Kasya yung tatlong folding bike, oh. Kung hindi mo naman trip na elevator, pwede ka naman dumaan ng stairs kasi may ramp. Patunay ang mga ganitong pasilidad sa pagpapahalaga ng Korea sa kapakanan ng lahat ng road users, kabilang na ang mga siklista. Wow! Ganda ng view dito. Sarap mag-bike kapag ganito. Talagang may daanan. Finally reached the second red booth. Ay! Achieve tayo for the day. Iba pala, hindi mo pwedeng dayain. Tingnan mo, ito oblong, ito rectangle. Kala ko pwedeng stampan ng isa lang lahat. Nakatakan tayo nila. Ara Waterway Bike Path, achieve! May isa na tayong check sa 4 na bike path sa cross-country route. Susunod nating tatahaking bike path, ang Hangang Bicycle Path. From Incheon City to South Korea's capital, Seoul. Seoul ang pinakamalaking syudad ng South Korea. Sa mga metropolis o malalaking syudad, isa sa mga hinaharap ng mga siklista ay kung paano makikipagsiksikan sa mga sasakyan at pedestrian pagdating sa paggamit ng mga kalye. Pero sa Seoul, hindi lang dedicated bike lane, kundi hiwalay na pathway ang nakalaan para sa mga bisikleta. Katunayan, sa pamamagitan ng Hangang Bike Path na may habang 56 kilometers, madali at ligtas mong mararating ang Seoul mula Incheon ng nakabisikleta. Take a look at that behind me. Para kami nasa Brooklyn Bridge lang, oh, sa New York. Diba? Dagdag pa rito ang nakamamanghang view ng Han River. Ang ganda. I would say this is the more unadulterated side. Kasi hindi madalas nakikita, hindi madalas napapasyalan ng mga turista katulad ko. Pero kung gusto mo talaga makita yung tunay na buhay ng mga Koreano, dapat masubukan mo to. Korea by bike. Iwas traffic na, may amazing view ka pa. O di ba? Mukhang malayo-layo pa ang susunod na stamp booth. Pero sa ganitong easy at fun biking experience, hindi ka mababagot. Lalo na at along the bike path, may mga madadaanan ka ring historical sites gaya ng Battleship. Siyempre, music muna tayo.
Nasa second bike path na tayo ng ating cross-country route, ang Hangang Bike Path. Binabagtas ng bicycle path na ito ang Han River at isa nga sa madadaanang site dito ang Seoul Battleship Park. Sa gitna ng Hangang Bicycle Path, ito matatagpuan mo yung Seoul Battleship Park. Biro mo, meron ka ng napakagandang bicycle ride, meron ka pang historical tour. Ito yung first time ko makakita ng submarine. Ito pala yung itsura niya. Alam nyo ba na ito ang kauna-unahang submarine na gawang South Korea? Pinangalanan itong Dolgore o Dolphin dahil sa hugis nito. Kung mapapansin mo, parang well-maintained yung kanilang submarine. Ito kasi, itong nakikita ninyo, 2016 lamang ito nag-retire. For 25 years, isa ito sa mga naging armas ng South Korea. Uy, nakikita ko yung bike ko. Uy, may kumukuha ng camera ko! Pero ang main attraction talaga ay ang Ulsan-class frigate na ipinangalan mismo sa syudad ng Seoul. Itong kinatatayuan natin ngayon, ito yung Frigate Seoul, yung pinakamalaki sa tatlong decommissioned vessels dito sa Seoul Battleship Park. Meron itong mga baril, tulad itong nasa likuran ko. Meron itong missile launcher, meron siyang air defense radar, meron pa siyang surface search radar. Pero mas nakakabilib, gawa ito ng mga Koreano. Maaaring libutin ng kabuuan ng barko, maging ang bridge nito. Decommissioned na nga ang mga barkong ito. Pero kita mo naman, halatang lumalaban ng Korea, hindi lang sa paggawa ng mga sasakyan, kundi pati na rin sa mga battleship tulad nito. Isa itong palatandaan na nasa gitna pa rin ng gera ang Korea. At alam nyo ba na maging tayo mga Pinoy, minsan naging bahagi nito. Oo, nagkaroon tayo ng parte sa Korean War. Mahigit 7,000 sundalong Pilipino ang pinadala ng ating bansa noong 1950 bilang bahagi ng puwersa ng United Nations at South Korea. At isa nga sa mga mahalagang labanan noon ay ang Battle of Yultong, kung saan hinarap at naharang ng mga sundalong Pilipino kasama ng mga Turkish at Puerto Rican soldiers ang humigit kumulang 40,000 sundalo ng North Korea at China na patawid sana ng border. At kabilang sa mga sundalong lumaban sa Yultong War, ang dating Pangulong Fidel V. Ramos. Patunay lang na bago pa man ang Korean Wave, may malalim na tayong ugnayan sa South Korea. Habang tinatahak ang Hangang Bike Path, napansin namin ang mga pasilidad kung saan pwede kang tumigil, tumambay at magmuni-muni. Katuwa naman! May library sila sa gitna ng cycling route. So kung gusto mo talagang tumambay, with this beautiful view of the Han River at magbasa-basa, pwede mong gawin yan. Hinihikayat din ng spaces gaya nito ang mga tao na lumabas at magkaroon ng active at healthier lifestyle. Isa siguro ito sa mga dahilan kaya nasa top 10 ng Korea sa may pinakamahabang life expectancy in the world na nasa 84 years old. Kapantay ng South Korea ang Switzerland, Japan, Liechtenstein, Italy at Vatican City. At para mahikayat palalong lahat, pro man o beginner, may bike na pwedeng magamit saan ka man sa Seoul. Matatagpuan ang mga tulad nitong bike rental station sa bawat sulok ng Seoul. Gamit ang iyong transport card, credit card o kaya ang Seoul Bike app, pwede ka nang makapagrenta ng bisikleta. Pwede kang mag-rent ng isang bisikleta for about 3,000 won, which is mga 150 pesos per hour. Pero kung gusto mo 2 hours, ayan, 5,000 won. Sa wakas, katapos ang ating scenic ride dito sa may Han River, darating na rin natin ang unang stamping area at red booth dito sa Hangang Bicycle Path. Achieve! Ay, mukhang meron pa tayong isa pang ride para marating tayo sa ating second stop. Para makatawid sa kabilang bahagi ng Han River, dinaanan natin ang Jamsu Bridge.
Jamsu na ang ibig sabihin ay nakalubog. Kapantay kasi halos nito ang Han River at lumulubog tuwing tumataas ang tubig. Pero ang nakaagaw talaga sa aking pansin ay kung paano ang isang road bridge gaya nito ay pwedeng maging pedestrianize o lakaran ng tao. Ganda dito, oh. Tinan mo, nasa ilalim kami ng bridge, oh. Stig. Napakaganda ng view. So, dumadaan siya sa gitna ng Han River. Ayan. May bike lanes. So, ang Astig kasi highway siya. Meron pang kotse, meron pang bike, at meron pang tao. Green yung pang tao, red yung pang bike lanes. At ito, yung para sa sasakyan. Road sharing ba? Nakakatuwa dahil pinapakita nito na pwede at kaya palang maging inclusive kahit mga tulay at highway. At makikita ito sa public spaces sa Seoul. Inabutan na tuloy tayo ng dilim patungo sa next stamp booth natin. Pero finally, nahanap na rin natin yung pangalawang red booth dito sa Hanggang Bicycle Path. Natapos din natin ang ating goal para sa araw na ito. Yung madaanan natin, yung dalawang markers na yan, dun nga sa Hanggang Bicycle Path. After a long day, deserve natin ang kumain ng masarap. At dito tayo kakain sa Banggi Food Street. Tinatawag din itong gourmet food street sa Jamsil District dahil sa hilera ng mga bar at masarap na kainan. Sa Korean food, hindi mawawala ang mga side dish. Ang ating main dish, nakji bokkyum o spicy stir-fried octopus. Yung octopus niya, fresh. Hindi makunat. Sarap ng timpla. Sa Chuncheon City, na capital ng probinsya naman tayo, magbibisikleta. Pero mukhang hindi sumasang-ayon ang panahon. Mapipigilan ba tayo ng ulan? Rain or shine, tuloy ang ating adventure. Basa man at malamig, may kakaibang adrenaline rush ang pagbabike sa ilalim ng ulan. Riders high, ika nga! Tinawid natin ang Chuncheon Bridge, ang isa sa mga icon ng syudad. Dahil mukhang hindi natitila pa ang ulan, nagdesisyon tayong hindi na muna magbisikleta. Kakaibang experience naman to. Biking in rainy Korea.